Welcome to God is Able Church here in Montreal, Canada. You are watching our Facebook Premier online service that's happening every Saturday at 10:30 in the morning Eastern Standard Time. Feel free to share this to your timeline or to your group, family, and friends. To start our service, let's begin with the reading of the scriptures. Good morning, church. Today, we'll be reading from the book of 1 Peter chapter 4, verses 10 to 11, the NIV version. Again, we'll be reading 1 Peter chapter 4, verses 10 to 11, NIV. Are you ready? Okay, in 1 Peter chapter 4, verses 10 to 11, it says, "Each of you should use whatever gift you have received to serve others, as faithful stewards of God's grace in its various forms. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Amen." Good morning, church. I know you're just so excited to give our praise and worship to God and hear the end of our series. But before that, let's read what Psalms 118 and 24 says. "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." Tunay nga na ito ay ginawa ng Panginoon sa atin para i-enjoy yung araw na ito, yung kalakasan na binigay niya sa atin. So let us just offer our biggest praise, our highest praise to our God. Let's clap our hands and dance to our God. Hallelujah, God! Whoa, 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 whoa. Declare this day. This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice
welcome to move in our midst. Holy Spirit, come. Let's continue to be in the heart of worship. And as we end this series, one more for Jesus. I hope it's clear to everyone what God has called us to do, to go and make disciples of all nations. And if not, if you haven't received that vision yet, I hope you will go back to the basic. And what's the basic is? It's what Ephesians 3:18 says. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. Because the moment we grab that vision, the moment we understand the depth of love of God to us, it will move us, it will empower us to go and make disciples, to fulfill what God has called us to be, what God has called us to do. So let's continue to remember how God loves us so that He gave His one and only Son for us. Let's continue to worship God and sing at the cross and remember what Jesus has done on the cross for us to save us. So let's not be ashamed to spread the gospel and just to move forward and go and embrace that mission and vision that God has called us to do. Hallelujah, Jesus. We worship you, we magnify you, O God. We want to continue to enter that moment of worship and let nothing distract you. This is your moment with God to honor Him and receive that vision from Him. Hallelujah, Jesus. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you, I know
but just to embrace the love that you have for us, oh God, the love that will empower us, oh God, to evangelize, to declare your word, oh God, to the ends of this world. Lord, thank you, oh God, for your love. We thank you, oh God, for your grace, for your mercy, oh God, as we every morning. We thank you, oh God, for what you have done on the cross for us. We thank you, Lord. We thank you, oh God, for your empowering grace, oh God, that we could go, God, to the ends of this world, oh God, not being ashamed, Lord God, to share your gospel, oh Lord. And for that, we just want to give you praise, honor, and adoration in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Let's give God the highest praise. Good morning, everyone. Let's continue in the presence of God this morning. Let's close our eyes and bow our head in prayer. Yes, Lord. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Lord Jesus. Lord God, we exalt your name, Lord God. We magnify you, Lord God, this day, Lord God. Lord Jesus, before we start this service, Lord God, I'm asking, Lord, for forgiveness, Lord God, of all our sins, Lord God. Sanctify us, Lord God, and make us worthy, Lord God, into your presence, Lord Jesus. Father God, I'm asking that you anoint, Lord, the person that you are going to use today, Lord God, and let your voice be heard, Lord Jesus. Lord, thank you, Lord God, for all the lives that you touch us today, Lord God, that they will join us, Lord God, to this online service, Lord God, listening and watching, Lord God, so that, Lord God, whatever revelation you want us, Lord God, to understand, Lord God, speak to us clearly, Lord Jesus, and Lord God, let your name be glorified, Lord God, always in our life, Lord. Lord, thank you for this day, Lord God. Thank you for our life, Lord Jesus. And Lord Jesus, we give you back, Lord, all the praises, honor, adoration, and thanksgiving, Father God. In Jesus' name, amen. We will now hear God's word. Let's all prepare our notes, pens, and Bibles, and most of all, our hearts and minds. Let's hear what God wants us to learn. Praise God! Blessed day mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Ang araw pong ito ay isang pinagpala na tayo po muli magkasama-sama para po sa ating last lesson na pagtatapos po natin ng ating series this month. Ang ating pong topic ay One More for Jesus. Once again, thank you po sa team po ni Pastor Jeff dyan po sa Montreal. The same time, doon po sa lugar po ng New Brunswick. At ngayon po, praise God magbubukas po kayo ng Toronto. Ngayon pa lang po, pagpalain na po kayo ng Panginoon. We are here in the Philippines. We are praying for your success. Sabi nga natin ay good success. Yan, para po rin sa inyong ministry. So, salamat po sa isang opportunity ulit na makapagbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. So, open with me in the book of Luke chapter 15 verse 7 and verse 10. Mula po sa GNB translation. Ulitin ko po, ito na po yung last day natin no po sa series natin ng One More for Jesus. Luke chapter 15 verse 7 and verse 10 mula po sa GNB translation tayo. Verse 7. In the same way, I tell you, this will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 respectable people who did not need to repent. In verse 10, in the same way, I tell you, the angels of God rejoice over one sinner who repents. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mabuting balita. Ito po isang napakagandang bagay, encouragement sa bawat isa sa atin na ma-realize natin kung tayo po ay nakasusunod po doon sa panawagan ng Panginoon. Hopefully, maunawaan po ng bawat isa sa atin kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Punin niyo mabuti ito, no? Ibang klase. Di ba? Kung gusto natin magkaroon ng kagalakan sa kalangitan,
isa lang po na magsisi, madala natin sa Panginoon, nagkakaroon na po ng kagalakan sa langit. Kaya kung tayo po ay nagpupuri, ang galing ng ating mga instrumentalist, yung ating mga instrument, even the singers, na siya naglilid po sa atin, kahit ano pong gawin natin na pagpupuri sa Panginoon, kagalakan na ginagawa natin every time na tayo po ay mayroong mga worship service o ano pa man po mga gathering natin, pero kung wala pong isang nadadala sa harapan ng Panginoon, kulang po yung pong ginagawa natin na pananambahan sa lupa. Baka po yung pagsamba natin o yung ating pagpupuri hanggang dito lang, no? Hindi malang po madama-dam po sa kalangitan. Nakita ho ninyo, magkakaroon lang po ng kagalakan sa langit kung meron pong isa na manunumbalik sa ating Panginoon. So, tuloy natin ha. Ang God is Able Christian Family Church, ito po yung mission po na tinatawag natin. Tingnan natin ngayon kung ito po ay ating nalalakaran o hindi. Sabi po niya ay ganito, na ito po ay isang nilalakaran po taga natin na sana po ay magawa po natin, hindi lang po sa buwang ito, kundi po sa mga darating pang araw. GIA CFC mission po natin. Win soul at all cost. Go and make disciple. Pamilyar na pamilyar tayo dito. No? Maaaring memorize natin ito, pero the question is this, nagagawa po ba natin? Diba? So, yun po isang mahalaga sa mga pagkakataong ito. Ang ating pong church motivation ay ganito. It's one, win one, bring one, train one. Ang God is Able Cabanatuan po, sa ngayon po ay may 242 tayo po na members. Considered members. Not disciples. Kasi sa loob po ng church ay may 30 uri ng naroon po sa loob. Ang isa po doon ay yung newcomers. Diba? Yung umaten lang, diba? Walang magawa kaya sa simba, yung po mga tinatawag natin na sambawi. Samba, uwi. Diba? Mga ganun ho siya. Another one ay yung pong members na tinatawag natin. Ano po itong members na ito? Maaaring ito pinagpa-participate, maaaring mayroon na siyang work, function doon sa church, may position na siya, pero hindi po talaga pa rin 100% niya nagagawa yung sinasabi po ng banal na kasulatan. At ang isa po rito ay yung pong disciple. Yung pong disciple ay, sabi nga natin, ready to die. Willing and willing na saan po magpagamit sa Panginoon. Lalo na nga po doon sa paghayo. Di ba? So ngayon, sabi ko nga po sa inyo kanina, ang church po natin dito ay meron pong 242 dito po sa Cabanatuan. Around Cabanatuan po yun. Kasi yung pong ating outreach ay 132 na po ang naroon. Kaya medyo malaki-laki na rin po ang ating po kino-consider na member dito po sa Cabanatuan. Sa 2029 po ay magkakaroon na po ng Silver Church Anniversary tayo. 2029 po yun. Ika-25 years po ng God is Able. Pati po dyan, tsaka dito. Ngayon po ay meron po kaming plan na 7 years from now. Ulitin ko, sa 2029 po ay Silver Church Anniversary po ng God is Able. At meron po kaming goal sa loob po ng 7 taon na lalakaran natin. Kasama na po kayo dyan. At ito po ang gusto nating mangyari kung kayo po ay magpa-participate. Practical observation, tingnan nyo, take nota, kung meron lang pong 20 disciples, ilan po ba ang member ng God is Able Montreal at New Brunswick? Di ba? At saka po, ayan po, punta ng Toronto. Ilan po talaga ang considered po natin member or disciple dyan po sa lugar ninyo. Pero dito po sa atin, ang akin lang pong challenge sa kanila ay at least yung 20 mag-participate dito po sa ating goal. Na each one, win one, bring one, train one. Isa lang. Kung magbawat isa po mula po sa taong ito ay magdadala, year 2022, alam mo po na minsan nagamit na nating illustration ito. Diba? Kung meron pong 20 disciple na magpa-participate na magdadala ng isang kaluluwa within a year, hindi na po once a month, sa loob lang po ng isang taon. Tingnan nyo, sa loob lang po ng isang taon ay makapagdala ng isa
sa Panginoon, at the end of this year, magkakaroon po ng total na 40 members kagad. Nadagdag po doon po sa ating attendance this year. Pagdating po ng 2023, ganun din lang, same pattern. Kasi nga po, nandun tayo sa motivation natin na it's one, win one, bring one, train one. Isa lang. Ang tututukan mo sa loob ng isang taon, I do believe, kung mapapasok natin sila rin sa ating tamang proseso, before the end of the year, siguro naman ho, matibay na rin yan. Diba? Sa 2023, yung 40 ito, magdadala rin lamang ng tigisa, at the end of the year, meron na po siyang 80. Sa 2024, ganon din lang po gagawin. Yung 80, magwa 160. Sa 2025, yung 160 ay magiging 320. Sa 2026, 320, magsi 640. Sa 2027, 640, magiging 12820. At sa 2028, ikapitong taon, doon po sa ginugol natin, para po sa 25 silver anniversary ng God is Able, ay magkakaroon po tayo ng 2,560. Kung ito po ay magmamaterialize, no? Mathematically, kaya po yon nabutin. Target po namin dito either po yung Wesleyan o Aurelio na gym ang gagamitin. Di ba? Just in case. Sa 20 lang po na magpaparticipate, ulitin ko po ang ating pong considered na member ng kabanatuan, God is Able kabanatuan ay 242. Kaya po ngayon, nakita siguro naman yun sa mga post natin, mga street evangelism natin labas dito, pati pong Aurora, ngayon po ay handun po si Brad Anthony, at talaga hong pinapatrabaho ko sa kanya kasi pag nasimulan ko po itong lagari uli, mag-extend po kasi doon, by next month, ay papadugsungan po namin yung pong harapan, para po sa pag-transfer po, ito pong drum set na nasa likod na ito ay dadalhin po doon. Okay, tuloy natin ito. So, makukuha po natin ito kung talagang magpa-participate. Kaya ang challenge natin, are you willing to participate? The mission of God is Able. Willing ka po ba na makibahagi? Isa lang. Kaya, sabihin mo nga ngayon na, one more for Jesus. Isa pa, para kay Jesus. Ang tanong ko natin ay papaano. Yan ho kasi palagi ang usapan ay, paano ko gagawin ito? Yung pong isyo. Una, the first step na dapat mong gawin, contact your PANS. Ano po yan? F-A-N-S. Yun po yung acronym na PANS. Diba? Yun ang gawin mong una ngayon. Hanapin mo ngayon yung pong iyong mga PANS. Sabi po ng Mark chapter 16 verse 15 ay ganito. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to everyone. Sa NCB ay ganito po. Jesus said to his followers, are you a follower of Jesus? If you are a follower of Jesus, and this is the command of God, go everywhere in the world and tell the good news to everyone. Hindi ka na mangangaral. Sasabihin mo lang sa kanila, para po magkaroon ng kwenta ang kwento natin, dapat atin pong i-testify si Jesus. Kanino po? Una nga doon sa ating pong mahal sa buhay. Sa ating pong family. Yung pong letter F dito ay family. Diba? Siyang dapat mong unahin. Bakit? Kasi napakadabilis po na kontakin yung pong ating mga mahal sa buhay. At biblical po na kanya sinasabi rito na yung pong gusto niya na unahin natin yung ating mga mahal sa buhay. Sabi po niya rito, sa Mark chapter 5 verse 19, but Jesus said to him, no, ito po ay yung pong lalaki na kung saan ay naposes. Nang pagkatapos po niya, na siya po ay makalaya. No? Ang gusto po niya sumama kay Jesus. Ano gagawin mo? Di ba? Dito pa, meron na akong 12 disciple eh. Ano, magiging fans ko rin lang ikaw, taga-palakpak, taga-amen, taga-hallelujah? Ano gagawin mo? Ito pa nga lang 12 disciple ko, nahirapan na ako. Kaya sabi sa kanya, hindi ka pwedeng sumama. Instead, sabi ni Jesus, go home to your family and tell them everything the Lord has done for you and how merciful He has been. Malinaw na ang direct command ni Jesus, umuwi ka sa inyo. Di ba? Sabihin mo sa iyong mga mahal sa buhay kung paano ka o ano ang ginawa sa iyo
ng Panginoon at paano kanya kinahabagan. Mabilis po, mga kapatid, na makontak natin yung pong ating mahal sa buhay. Kaya, sana po siya ang ating top priority. Bakit? Kasi po, sabi po ng Luke chapter 16 verse 19 to 31, wala po tayong enough time para po i-discuss, but hopefully basahin po ninyo. Ipinakita rito, hell is real. Di ba? Kasi pag hindi po natin nagawa, marami po ang mapapamak. Sabi po ng verse 27 na ganito, Father, he said, kay Abraham po, sinabi po ng mayaman, then I beg you to send him to my father's house. Verse 28, because I have 5 brothers, to warn them so they would not also come to this place of torment. Minsan, buti pa ho yung nasa impyerno, may pagkahabag nung po sa kanyang mga mahal sa buhay. Nakita niyo? Kaya po inutusan si Lazaro, sinasabi niya kay Abraham, mga Abraham, papuntahin mo po sa lupa si Lazaro, sapagkat meron po akong 5 kapatid pa roon. No? Mabalaan sila, kasi ayoko po silang humantong dito. Saan? Dito po sabi niya sa place of torment, sa pagdurusang ito na aking kinalalagyan. Buti pa yung nasa impyerno eh. Mayroong pagkahabag eh. Ikaw kapatid, nahabag ka ba rin sa iyong kapatid kahit po matigas ang ulo? Nahabag ka ba sa iyong tatay, sa iyong nanay, sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong biyanan? Nahabag ka ba sa kanila? Yeah. So kapatid, ang instruction po ng Panginoon, sabihan natin yung ating mga mahal sa buhay. Secondly, letter A tayo, acquaintance. Sino po ito? Ito po yung ating mga kakilala, kaibigan, di ba? Kabarkada. Sabi niya yun ang pangalawa mo. Mark chapter 5 verse 19, ESV tayo. Sabi niya, and he did not permit him, but he said to him, go home to your friends. Binanggit naman niya rito ay friends. Di ba? And tell them how the Lord has done for you and how He had mercy on you. Easy din po natin yon. Mabilis po natin makukontak yung pong ating mga kaibigan kasi mostly, pag binuksan mo lang po yung cellphone mo, mayroon ka na kagad na ron. Diba? May contact number ka na kagad sa kanya, mabilis mo na siyang maabot ngayon para sabihin sa kanya yung patungkol kay Jesus. Diba? Kaya po mahalaga sa atin ito, magkaroon tayo ng pagkakataon. Punin yung bigla. Antindi ho nito, kaya nga sabi ko, bakit nga ba hindi binigyan na hindi pumayag si Jesus na sumama sa kanya? Itong lalaking ito, di ba, kung ako talaga yun, gusto ko na sumama. Ako po kasi nung nakakilala ko ng sa Panginoon ng 1987, May 27, 1987, May 26, 1987, nakakilala ko sa Panginoon. And then June 13, pumunta po kagad ako ng Parang Biblia. Same year, 1987. Kalimutan ko po yung pag-aaral ko ng college. Kasi, iba ko yung naramdaman ko nung ako yung makakilala sa Panginoon. At yun po ang trabaho ko, pinunta ko po aking pamilya, at kaya po ngayon, meron po tayong contact ngayon sa Aurora, doon po sa amin yung mismo, kasi yun po tinatrabaho natin ngayon. Verse 20 po ang sabi niya, so the man left and went all through the 10 towns, telling what Jesus had done for him. And all who heard is were amazed. Matindi po ito ha. Wala po siyang pinag-aralan. Actually, demon possessed po siya. Wala po siyang bachelor degree. Wala po siyang Bible school background. Or kaya po naman ay Bible theology. Wala po siyang ganun eh. Ang meron lang po siya, meron po siyang personal encounter kay Jesus. At yun po ang naging daan niya para po ipahayag ang salita ng Panginoon. Hindi lang po, tinan nyo ha, hindi lang po sa kanyang mga magulang, sa kanyang kamag-anak, hindi lang po sa kanyang mga kaibigan, kundi sabi po ito, yung pong 10 towns, napuntahan po niya at naipahayag niya ang mabuting balita. Kaya nga kapatid, ikaw ba, are you follower of Jesus? O fanatic fans of Jesus? Ha? Kung ikaw ay fanatic fans of Jesus, wala na, taga, wow, ang galing. Di ba? Kasi po ito, nakita natin, amaze sila, wow. Di ba? Puro ganun lamang tayo. Pero hindi ho yun eh. Ang dinidevelop po natin ngayon ay maging follower of Jesus po tayo. Kaya mga kapatid, sa pagkakataong ito, napakahalaga na maunawaan natin. Tingnan natin mabuti kung ano po talaga ang planuhin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. The next one, na dapat po nating makontak, letter N na po tayo. Ano pong una? F, family. Second, A, acquaintance. And neighbor. Ito naman po yung
ating pong kapwa. Sabi po ng Mateo chapter 22 verse 39 ni ganito, the second most important command is like it. Love your neighbor as yourself. So mahalaga po rito na binabanggit niya, di ba? Kung mahal mo ang iyong sarili. Or else, sa ibang salita nga ay, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Di ba? At kung mahal mo ang iyong kapwa, hindi mo sila hahayaan na mapunta doon sa, sinabi nga po kanina na, place of torment. Papayag ka ba? Ang kapwa po na binabanggit dito, kung ikaw po yung asawa, first you're for your spouse. Kung ikaw po naman ay tatay, nanay na, yung po yung anak. Kung ikaw po yung anak, yung magulang, yung kapatid, ang siya pong binabanggit dito na kapwa na dapat una nating mabot. Kaya kapatid ngayong umagang po, araw pong ito, sa oras pong ito, napakahalaga, abutin po natin sila. Luke chapter 6 verse 32, ito pong sabi niya, if you love only the people who love you, why should you receive a blessing? Even sinner love those who love them. Kung ibigin daw lang po natin, may ibig sa atin, ano bang gantimpala? Diba? So, ang challenge po niya sa atin ngayon, panahon na para kontakin natin yung pong ating kapwa. Yung ating from neighbor. Hindi lang po yung kapitbahay. Marami ho sinasabi, ba't nagpo-focus muna tayo doon po sa nearby, doon po sa mas madalis nating mabot. At ito nga po yung ating mga immediate family ang una nating dapat abutin. Kasi sabi po ng Ezekiel chapter 3 verse 18 ay ganito, if I announce that an evil man is going to die, but you do not warn him to change his ways so that we can save his life, he will die, still a sinner. But I will hold you responsible for his death. Malaki po ang pananagutan natin sa kanila kapag hindi po natin naibahagi yung salita ng Panginoon. Hindi po tayo ang magliligtas sa kanila. Hindi po tayo ang magliligtas. Ang trabaho lang po natin, ang responsibility lamang natin ay ibahagi yung salita ng Panginoon. Ikwento po natin. Sabi nga po namin, the best tools of evangelism ay yung pong ating personal testimony. Hindi pa kailangan pa ng Bible school background para lang po magdala ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Ang kailangan mo lamang gawin ngayon ay sabihin kung ano po yung ginawa sa iyo ng Panginoon. Kung merong ginawa ang Panginoon sa iyo, meron ka na ngayon tools na pwedeng gamitin para maibahagi sa kanila ang mabuting balita na ginawa ni Jesus sa inyo. Letter S, ulitin ko, una po F ay family, A acquaintance, second po ay neighbor, pangatlo ay neighbors, and letter S po, superior. Amen? Ano po naman yung superior tinatawag natin? Malungkot po na marami po na mga ordinary people na hindi po alam ng kanilang guro, ng kanilang profesor, di ba? Ng kanilang mga boss na sila pala ay mananampalataya. Maganda po ang experience ni Peter at John sa aklat po ng Acts chapter 4 to chapter 6. Acts chapter 4 hanggang chapter 6. Medyo mahaba, pero makita natin, Peter and John before the Sanhedrin. The elders and the teachers of the law met in Jerusalem, and they began to question Peter and John. By what power or what name did you do this? Tingnan niyo, wala po silang pag-alinlangan na tayuan at sabihin kung sino po sila sa harapan ng Panginoon. Di ba? Tayo po ba? Alam po ba nung boss mo, nung pinapasukan mo? Alam ba nung yung mga classmate? Alam ba nung prop mo na ikaw ay isang mananampalataya? Kilala, alam po ba nila? Now is the best time to contact our fans. Sabihin sa kanila kung ano po ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba roon? Amen? So napakalaga po nito sa atin na maunawaan natin. So the first step, contact
your pants. Ano po yung F natin? Family, A, acquaintance, and neighbor, and S, superior. Punta po tayo doon sa pangalawa. So, second step, connect your pants to kanina. Kinontak na natin. Panahon na natin ngayon na i-connect kay Jesus. Tingnan niyo ito. Luke chapter 10 verse 1 ay ganito. After this, the Lord chose another 72 men and sent them out 2 by 2 and place where he himself was about to go. Para ho bang sila po yung advance party, di ba? So pinili po niya yung 72, then binigyan po niya ng authority, then pagkatapos po nun, isinend niya sila by twos, pinapunta po niya roon po sa mga bayan, di ba? Purok, sitio, para po i-ready mga tao at nang makonek po kay Jesus. So panahon na po ngayon, nung pong January, nagkaroon po tayo ng consecration. Ang aking challenge po noon, at least meron pong 10 person tayo na ipinag-pray sa Panginoon. Hindi ko po alam kung sinunod ninyo ako. Do you remember that? Diba? Yung pong challenge ko noon, manap kayo ng 10 na ipapanalangin, ilalapit natin sa Panginoon. At hopefully po, nakontak natin sila. And now is the time to connect them to Jesus. Ito na po yung pagkakataon natin na sila po ay ilapit natin sa ating Panginoon. So kapatid, nawa po ang araw pong ito ay mapag-isipan natin. Balikan po natin kung ito po ay nasa inyong journal, yung pong mga pangalan na pinag-pray natin. Panahon na baka po mahuli ang lahat. Ito na po yung pagkakataon na binigay sa atin ngayon na trabahuin po natin. Isa lang. Pwede mo lang sabihin ngayon, one more for Jesus. Kung meron kang katabi na nanonood, di ba? O narin yung asawa, anak, diba? Pwede mo sabihin sa kanya, anak, husband, wife, sing spouse, one more for Jesus. Isa pa para kay Jesus. Sapagkat yun po ang panawagan ng Panginoon na tayo po yung magpagdala ng mga kaluluwa sa kanyang harapan. Ito po yung heartbeat of God. So, kung bakit po naantala ang pagdating ng ating Panginoon, kung maalala po niyo sa aklat po ng Mateo chapter 24 verse 14, yun po ang nagiging reason na rin na po yung war, di ba? Ngayon po mayroon namang Russia, Ukraine na nag-aaway, di ba? Yung China na nakikigulo rin ngayon dito, di ba? Iba't ibang lugar po, mayroon pong lindol, baha, tagtuyot, famine. Ito po ngayon, intindi po nitong dumating po na pandemya sa atin, di ba? Itong pandemic nito. Lahat po narinig lahat ng signs. Ang kulang na lang po yung Mateo 24 verse 14. Ano pong sabi doon? Ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao at pagkatapos noon ay ang pagbabalik ng ating Panginoon. Matagal na po natin naririnig na babalik na ang Panginoon. Pero until now, hindi pa po nangyayari. Isa po sa matibay na reason kung bakit po naantala ang kanyang pagbabalik ay yung pong hindi pa lahat nakakarinig ng salita ng Panginoon. Kasi may pwede po tayo kasing reason di ba? Halimbawa, sabihin natin na, lahat ng Team God is Able Canada, uuwi na tayo ng Pilipinas. Naglagay kayo ng date sa ganitong araw, ganitong oras, uwi na tayo ng Pilipinas. Sad to say, nakarating kayo ng Pilipinas pero merong naiwan. Di ba? Tapos sabi niyo, bakit di niyo ako sinama, Pastor? Pastor Jeff, ba't di niyo ako sinama? Umuwi pala kayo ng Pilipinas. Di ba na sinabi ko na uwi tayo? Pwede niyang reason na hindi niyo sa akin kasi sinabi Di ba? Pero kung narinig na niya na sinabi mo na uwi kayo at hindi siya sumama, choice na po niyo yun. Kagaya nga po ng Ezekiel chapter 3 verse 18. Wala na po siyang i-reason. Kapag naibahagi natin yung salita ng Panginoon. Sa verse 19 po noon, napakaganda.
Kung sakali mang siyang mamatay pagkatapos mong sabihan at hindi siya naniniwala, sabi po roon, wala ka ng pananagutan pa. Pero, kung mamamatay siya na hindi mo nasabi sa kanya yung salita ng Panginoon, sabi niya, you are responsible sa kanyang kamatayan. Di ba? Kaya ito po isang katibayan ngayon na nakikita ko sa banal na kasulatan kung bakit po naantala ang pagdating ng ating Panginoon dahil hindi po lahat nakakarinig ng salita ng Panginoon. Ngayon po ang namamatay ay thousands of people ang namamatay po every day. Alam po ba niyo sa latest na report, ang pinakamarami po ay ang China, sumunod po ang India, sumunod po ang Amerika, at pang-15 po ang Pilipinas. At sa research po, worldwide, 1.9 ang namamatay per minute. Gaano po karami yun? At ang malungkot po rito, baka isa sa mahal sa buhay natin, ang hindi natin ma-connect kay Jesus, ang kunin ng wala sa oras. Ako po ay umiyak ng 2020 na mamatay po ang tatay ko. Hindi po dahil sa namatay ang tatay ko, dahil alam ko naman po lahat ng tao ay mamamatay. Pero po yung last minute po niya, yung almost 6 months po niya, nakasakasama ko, nung po siya tumanggap sa Panginoon, kinalimutan po niya lahat, pati po, magaling po na albularyo ang tatay ko. Antingan po ang tatay ko. Even my wife, na-experience po niya yung kumukulong mantika. Imagine mo nyo, kumukulong mantika, andun po sa Kawa, sa Talyase. Kumukulo po siya ngayon, may apoy po sa ilalim. Pero po, nang hawakan po ng tatay ko ang kamay ni Mrs., pinanghalo po roon, hindi po siya napasok. Sabi niya, napakalamig habang hinahalo ko yung kumukulong mantika. Pero lahat po ng iyon, bago po siya kinuha ni Lord, lahat po yung isinuko niya. Yung pong iniyak ng puso ko. Bago po namatay ang tatay ko, ay totally na isinurrender po niyang buhay niya. At ang sabi niya sa akin, anak, I'm ready to die. So bago po siya inatid doon sa amin sa Aurora, nagkaroon po kami ng matinding pag-uusap at nung sabihin niya sa akin yun, anak, panahon na talaga. Handa na ako na humarap sa ating Panginoon. Religyoso po ang tatay ko. Gulat nga po ako sa mga bagay na yun, pero napaka-religyoso po niya. Kaya po nahirapan po namin i-break yung kanya pong pananaw kasi nga po, siya po ay reliyosong tao. But praise God, bago po dumating yung pagkakataon na yon, nakakilala po siya ng totoo sa Panginoon. Yan po nagtulak sa akin ngayon na balikan po ang Aurora. Kaya po ang time frame po namin before the end of this year, tatapusin ko lang po muna yung dalawa namin dito sa area po ng Cabanatuan. Then pagkatapos po noon, pupunta po ako ng Aurora para po ayusin po yung mission dun po sa Aurora. Amen? Kapatid, ikaw, baka yung pong asawa mo ay hindi pa totoong naglilingkod sa Panginoon. Baka yung magulang mo ay hindi pa talaga seryoso. Baka po mahuli ang lahat. Meron po tayong pananagutan kapag di natin sila na i-connect kay Jesus. Amen? So, panghuli. Sabihin mo nga ulit sa iyong katabi o sabihin mo sa iyong sarili, one more for Jesus. And finally, pangatlo po, conquer your plans. Anong una? Contact, connect, and conquer. Bakit? Kasi wala pong silbi dahil ito po isang bargain. Kung paano po natin sila lalapit sa Panginoon, ganon din po naman ang demonyo makipag-agawan sa iyo. Kaya panahon na po para natin maipanalo, makuha po talaga natin siya doon po sa bingit ng kamatayan. Sabi po ng Luke chapter 14 verse 23 ay ganito. Then the master told his servant, go out to the roads and country lanes and compel to come in so that my house will be full. Imagine niyo, kasi yung una pong ang context po kasi nito ay yung pong servant inutusan na imbitahan niya yung mga tao para po lumapit sa kanya. Pero bumalik sabi niya, wala po gusto. Pero sabi niya, compel them. Pilitin mo sila. Kasi ayaw po ni Jesus na kakaunti po maligtas. Gusto po niya taga full house. Amen? Gusto po niya talaga marami po ang makakilala sa Panginoon.
At kung tayo po ay magpapatumpik-tumpik, sabi nga, kung hindi po talaga tayo magiging agresibo, at tayo po ay sabi nga namin nalalamya-lamya, di ba? Hindi ka talaga magiging aggressive. Sabi nga po ng Mateo, take it by force. Kung si Satanas ay nagdo-double time, dapat po tayo triple time gawin natin. Bawasan na po natin yung mga bagay na pinagagawa natin na hindi naman masyadong produktibo. Minsan, ang dami po natin mga activities in and out. Outside the church or inside the church. Di ba? Kung wala pong kaluluwa na madadala sa Panginoon, pag-isipan po muna natin mabuti. Mag-spend po tayo ng time ngayon sa pagdadala, pagpapanalo ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Why? Why we need to conquer them? Sabi po ng Jude chapter 1 verse 23, last verse po natin, tingnan nyo. Sabi po niya, Jude chapter 1 verse 23, rescue others or conquer them by snatching them from the flame of judgment. Sabi po sa ibang translation, from the fire. Sabi, snatch them. Kinakailangan tagang makuha po natin sila doon. At pag hindi po natin ginawa yon, marami po ang mapapahamak. At sabi ko nga, mari po isa sa mahal natin sa buhay ang mapahamak pag hindi po natin sila naipanalo sa Panginoon. So, once again, thank you po very much. Paano po tayo makapagdadala ng isa pa sa Panginoon? The first thing you do, you need to contact and connect and conquer your plans. So, God bless you once again, one more for Jesus. Lord, bless your people. Give more boldness, give more power and anointing in the name of Jesus Christ. Bless Pastor Jeff, Father God, even Pastor Sai, Panginoon, sa baby po na sa kanyang sinasapupunan, and bless all the works of thy hands, Father God, lahat po ng member doon. Mag-excel po sila, Panginoon. Give more fire and anointing, Father God, in the name of Jesus. More soul in the name of Jesus. And thank you, Lord God, sapagkat handa na po ang mga anin. Thank you, Lord God, that continue to bless your people. In Jesus' name. Amen and amen. God bless po mga kapatid. God bless. Are you blessed? Thank God. You're welcome to bless this ministry by donating in our online giving. Information is on the screen. If it doesn't suit you, feel free to contact us to assist you. God bless. Are you looking for a group that will help you in your spiritual journey? You are welcome here. Feel free to message us. We also invite you to join our group discussion after this service. For updates and news in our church, kindly like our Facebook page, God is Able Montreal, and follow us on Instagram at God is Able MTL. See you next Saturday at 10:30 a.m. Eastern Standard Time. This is God is Able, transforming lives and making disciples.